At sige, maging handa kayo palagi. Well, kapag sinabi natin palaging handa, ang nasa isip kagad natin ay kamagayan. Bahagi din yun na dapat maging handa kayo sa oras ng aming kamagayan. Yung aking papel ngayon ay tawagin na po natin ay longer version. Maraming pwede natin magkilay-kilayan. Tulad ng bawa na huwag kayong mag-apot, hindi kawan, ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at ipamigay sa mga lugar. Pwede rin na panyaya na makita natin na maging matalino at tapat na alipin, maayos na pamamahala. Ang binigyan ng marami ay hihinga ng marami. Ang pinagkaliwalaan ng maraming bagay ay pananaguling ng lalong maraming bagay. Bahagi yun. Pero ang nais natin pagkilay ngayon ay ito lang muna. Yung pagiging handa para saan? Para maglingkod. Yung kahandaan na maglingkod. Bahagi yun. Ang kalinangan na nawa ay palagi tayong handa na maglingkod. So, tusin mas masanda tayo na ating paglingkuran. Pero yung paanyaya ni Jesus ay maging handa tayo na alin na maglingkod. Hindi lang basta maglingkod. Sabi natin maglingkod, naglilingkod tayo. Kung nga, naglilingkod na tayo, pero kung kailan lang natin magustuhan, bahagi yun. Kung minsan may mga taong naglilingkod, kung kailan lang sila gusto magpa-schedule, namimili ng schedule, namimili ng trabaho. Sabi nga natin, may ganyan-ganyan tayong galing, mas magaling ka sa bagay na yun. Pero kapag sinabi mo yung kahandaan ng maglingkod, na ikaw, pwede ka maglingkod, it might not be your best. Pero dahil ikaw ay nandiyan, ikaw ay available na maglingkod. Mayroon kang kahandaan na maglingkod. You put yourself as available para maglingkod. Kasi makita natin kung isang may mga tao naglilingkod, kung kailan lang na nila gusto, at kung kanino lang nila gusto maglingkod. Ito, bahagi ng paglilingkod natin na walang pinipili. Kaya nga napakaganda yung pagkilos na kung saan yung makita ko natin bilang paglubot sa simula sa panawagan ng Diyos mula ako sa unang pagbasa na nakita natin na sa aklat ng mga karunungan na ipinamamanin sa atin at ipinagtibay sa aklat na sa sulat sa mga Hebreo na ano ipinamanos dito na ang bayang Israel na mula sa lahi ni Abraham, Isaac at Jacob ay palaging handa na tumugon sa panawagan ng Diyos, sumunod sa kanyang utos at nagbibigay ng papuri sa kanyang pangalan. Na sabi nga natin, hindi lamang naging bahagi ng pagkilos na isang tao, ngunit ng alin, bahagi ng pagkilos ng alin, na sabit sa ating lahi. Naging, hindi lamang naging karanasan, ngunit yung tinatawag namin alin, naging bahagi ng kanilang kalinangan. Bahagi ng kanilang pamantayan ng pagkilos na alin palaging sumunod sa kalooban ng Diyos.
Kaya maganda yung nakita natin na ipinamani ko sa atin sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Anong nakita natin? Yung paglilingkod na inaring tulad sa isang alipin. Hindi naman tayo alipin. Pero sabi nga natin dapat yung gano'n klase ng pagkaunawa kasi yun yung karanasan na nakita ng mga Israelita nung panahon ni Jesus. Na alin, ang tawag na natin ngayon, siguro yung naghahanda, nagbabantay, yung salitang waiter, sabi nga natin waiter, naghihintay yan eh. Pero hindi lang kasi naghihintay yan, nandiyan ko sa isang tabi. Alam natin sa mga restaurant may mga waiter. Sa mas mayayaman na restaurant, pamahaling restaurant, mas maraming waiter. Nakikita mo alin, nakatayo lang, naghihintay lang ng order. Kapag in-order ka, ma-order ka, kung maaari makatulong na maibigay ka agad yung order mo. So, ang tawag naman sa waiter ay, the one who waits, ang isang naghihintay para alin? Para maglingkuran tayo. Ang yung imahe na ipinakita ko sa amin sa Ebanghelyo ay sa Ebanghelyo ng isang alipin na naghihintay sa pagdating ng kanyang amo. Nag-aaral galing sa kasala galing. Ano mang oras dumating? Kasi nung panahon naman yun, hindi pa uso ang lock. Na pwede na buksan ang bahay sa labas. Kalimitan na alin. May tao doon sa loob. Kaya kailangan kapag dumating yung Panginoon, hindi yung gigisingin mo pa yung tao. Hindi, para pagkalto, bukas ka agad. Bahagi yun, mabuti nga nila ngayon. Meron na tayong mga tinatawag ng smart lock. Maaaring fingerprint mo na lang, hindi kaya mukha mo na lang, magbubukas na yung pinto. Galing sa labas. Noon hindi, galing talaga sa loob. Pero yun yung trabaho ng alipin. Pagbuksan ang kanilang amo, ano mang oras dumating, ating galimang, o madaling araw. Hindi yung gigisingin mo pa, yung nasa loob ng bahay. Hindi. Yung alipin ni alin, gising na. Naghihintay na lamang, napagbuksan ka. Hindi lang pa sa pagbuksan ka. Pagkahandaan ka, paglilingkuran ka. Kaya ngayon yung email sa alin, sindihan ang kanilang ilawan. Sabi nga natin, gird for action, dress to kill, nakabihis para maglingkod. Bahagi yun, na makita na anuman ang utos ng kanyang amo, ay handa niya itong bigyan ng pagkasakaluma. Alam niyo, isang magandang halimbawa yan, halimbawa, kapag tinawag mo yung anak mo, uutusan mo, anong kalimitang sagot? Mamaya na. Saka na. Teka muna. Wait. Mabuti siya na yung wait na katulad ng waiter. Hindi, wait. Pinaghihintay natin yung nagputo sa atin. Kabaliktaran ng imahe sa banal na kasulatan. Bakit? Hindi kasi yun yung kalinangan natin. Yung sinasabi ng Jesus, dapat yung kalinangan natin ni Abel. Be ever prepared to serve. No? Kapag tayo nagkatalaga ng mga naglilingkod sa simbahan, kung makikita po natin yung aking rito ay alin. Kapag tinawag, ang sagot ay narito po. Sana ganun din. Kapag inutusan ninyo yung inyong mga anak, sana ang masagot ay, opo, narito po. Yun ang baka nasabi na natin, baka sarito lang natin, pero kapag sa pag-inos na kumisan, ay parang umuhugot tayo na
lungga, ano? Kasi napakahirap kumilos kapag utusan. Hindi yan ang mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Ang mensahe ng Ebanghelyo natin sa ngayon ay maging handa para kapag inutusan ka, makapaglilingkod ka. Ang kamisang nagiging pamantayan natin ay bakit na naman palaging inutusan? Mali. Dapat lang matuwa tayo natin. Kasi inutusan tayo. Ibig sabihin, kaya tayo inutusan, maaaring pwede naman na mayroon siyang mautusan, pero kung kayo maraming magkakapatid, pero bakit ikaw ang palaging inutusan? Kasi nakikita nung nag-utos sa iyo natin, may potential ka, no? Kaya kayo inutusan kasi nga bakit? Naniniwala yung nag-utos sa iyo natin, may kakayanan ka. Sana makita natin yun na pinagkakatiwalaan ako, kaya ako ang inutusan. Kaya wala, magtiwala tayo natin. Magkagawa ko yun. Kasi ako naman yung binigyan ng pagkakataon para mag-isa-katuparan ang bagay na ito. Kaya nga sana, ganun yung kaisipan natin kapag tinawag tayo sa isang pagkilos, sana masabi natin, narito ako handang maglingkod sa iyo. At hindi lamang para sa isang tao, ngunit maging bahagi ng isang pagkilos ng isang bayan. Lalong-lalo na alam natin yung istorya ng mga Israelita na ang kanilang pagkilos ay pagtugon sa panawagan ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Hindi lamang bakit na naglilingkod para yumaman ako, para maging maayos ang pamilya ko. Hindi lang yun. Ngunit ang ang nasa isip ko yung komunidad, yung tinatawag ng bayan ng Diyos. Medyo malalim mo yung pagbahagi ng pagkilos nito, pero sana maging bahagi din ng ating kalinangan. Ano yan sa Israel? May tinatawag silang kibbutz. Kibbutz system. Yun yung sistema nila. May carpenter, may tubero, mayroong office worker, mayroong wells, mayroong lawyer, may doktor. May kanya-kanyang pagkilos para mapaunlad ang bayan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang bagal ng ating paglago bilang isang bayan, lalo-lalo sa kaisipan natin bilang isang bayan ng Diyos. Bakit? Kasi nga, yung kakulangan namin na maghandog ng sarili para sa bayan ng Diyos. Bahagi yun na kung saan ay nakita natin. Kaya ito yung panalangin natin sa harapan ng Diyos, Panginoon. Nawa, maging handa ako na palaging tumugon sa iyong pag-utos upang sa ganun na yan. Makapaglingkod ako upang maging bahagi ng paglago ng iyong pag-ahari sa daigdig na ito.